Pampano na adobo sa gata ay wow, bago to. Dahil masarap na siya, pagandahin naman natin gamit ang onion leaves. Oo, sale ang pampano. Kaya nakabili ako ng dalawa kasi 17 lang yung isa, $17. At dahil nagkikrave ako ng adobo sa gata, syempre bumili ako ng isang latang gata. At ginamit ko na lang yung aking mga sobrang gulay na talong at saka yung pechay. Konting sibuyas at konting luya. Let's go cooking! Pinainit ko na nga pala itong paborito kong kaserola. I'm using unused oil. Sayang din kasi ang mahal ng mantika. So habang pinapainit ko yung aking kaserola is tinimplahan ko na yung aking pampano ng paminta at saka asin. Dinamihan ko yung paminta para mawala yung kanyang lansa. And then mekos-mekos, himas-himas para magkalasa siya. Siyempre yung isda, no? Yan, ganyan lang ako pag nagpiprito. And then, my secret is para hindi siya masyadong matalsik sa mantika at medyo malutong siya pagkaluto yung kanyang balat. So, winiwisikan ko yan siya ng cornstarch. Sikreto ng mga masters sa pagluluto, char. So yan, after kong binudbura ng paminta, asin at saka yung cornstarch, hinimas-himas ko muna ng konti para magkalat yung kanyang lasa. At nilagyan ko nga pala ng luya yung aking oil para pampaalis din ng lansa habang niluluto mo siya habang piniprito siya. At kapag nga nag-ingay na ng konti yung ating mantika, signal na iinit na siya. At dahil nilagyan ko yan ng luya, so pag lumitaw ang luya, mainit na yung mantika. Let's fry the isda. So para maganda yung kalalabasan niya, no, hindi ko siya ilalagay lahat. So dahil 6 slices siya, tatlo-tatlo na muna yung aking inilagay. And of course, while nagpiprito ng isda, hugasan ko na yung aking gulay. The same method, hugasan muna bago siya i-slice. Masarap sana to may kalabasa siya, kaya lang hindi ako nakabili. So, kung ano na lang yung natira kong gulay, yun na lang din muna yung aking iluluto. Dahil malapit na naman yung day off, ayaw kong mag-stock ng aking pagkain sa fridge. Hindi dahil sa ayaw ko ng hindi fresh, kundi may daga lagi nagsisilip kung ano yung aking stock na pagkain sa fridge. So, kapag binili ko siya ng Lunes, dapat ubos ko na siya ng Sabado. So, ganun lang para walang masyadong maraming dos and don'ts and why and what. Of all I hate ay yung maraming tanong. Okay. So yan, hinugasan ko yung aking luya, kahit maliit na lang. And almost done na yung aking fish, kaya naganda na ako ng aking paglalagyan with the kitchen paper. Siyempre, yung oil, kailangan natin siyang patuluin. I'm using the canola with olive oil nga pala, which is healthy din, healthy oil. So habang piniprito ko yung aking second batch ng isda, slice ko na rin ang aking talong. Using the sinaunang method na hindi na kailangan yung tadtaran, kailangan kamay mo lang siya, kamayin lang yung pang matandang style ba. Nasunod ko to dati sa lola ko eh. And dahil talong siya, kapag na-slice mo na yan, syempre, mangingitim yan yung laman niya. So, to avoid pangingitim, kailangan natin siyang ibabad sa tubig na may konting asin. And dahil konti lang yung aking nilagay na luya dito is kailangan ko siyang i-mince para makain ko na rin siya. Masarap din naman kasi yung luya. Kaya yung bag humaghain din. So ang slice ng mga gulay is wala siyang rules. Kung ano lang yung gusto mo kasi ginataan naman to eh. As long as maganda siyang tingnan, as long as maluluto siya, okay na yan. Look at that, may isda, diba? Ang ganda pagkaprito. Ganda chef, oy haggard. And here it comes, naluluto na yung aking second batch ng isda. So let's go fry the talong. Luluto na tayo ng adobong gata, pampano, or kahit anong isda na adobo sa gata. Depende sa gulay na ilalagay nyo, no? So, ang lagay ko lang kasi is talong. Kailangan kong iprito muna slightly yung talong until mag-brown siya ng konti. So, mekos-mekos lang muna. Tas takpan natin at balikan natin ng 1 taon. After 1 taon, siguro naman medyo luto na yun. So, titimplahan na natin ng pepper at saka ng salt. Kailangan mo siyang timplahan kapag medyo soft na siya. Kasi para manood din yung laman niya, yung lasa niya dun sa laman ng talong. Alam niyo naman yung talong walang kalasa-lasa. Huwag mo siyang titimplahan ng matigas, patimplahan mo siya kapag medyo malambot na. Para ma-absorb niya yung taste. So yan, ginisa ko na yung konting luya at yung aking konting sibuyas. So tingnan niyo yung talong, ang ganda niya, diba? Slightly brown. Takpan uli natin at balikan natin after 1 year. So after 1 year is half cook na talaga siya at luto na siya ng konti. So lagyan natin ng tubig na 1 baso. Takpan naman natin at balikan natin after 1 year ulit. So after 1 year, ilalagay na natin yung gata at yung gata natin wala akong pambukas kaya ginamit ko yung sinaunang style na binubuksan lang yung magkabilang gilid. Bubutasan mo lang yung magkabilang gilid. Ganito dati, 'di ba, yung wala pang hindi pa uso yung mga can opener. Sa tabi mo lang siya bubuksan tapos yan ipasirit-sirit. So masyadong malaki yung aking gata at dalawa lang naman yung aking ilalagay na isda, 2 ulo lang. Kasi alam niyo na budget, tapos yung mga laman is pang ibang araw ko na yan, pang hapunan ko, tapos pang bukas or sa susunod pang taon, ganun. So malasa na yung aking isda at malasa na yung aking gulay kaya lagyan ko na lang siya ng gata at saka konting tubig. Look at that! 'Di ba? Parang ang sarap na niya. Sa amoy pa lang kung maaamoy niyo siya. Ang sarap ng amoy ng gata. So yan, bali yung ulo lang yung aking ilalagay kasi ako lang naman mag-isa yung kakain. And this is only for me. Hindi kasama yung aking amo kasi ayaw niya ng isdang may buto. Ang gusto niya lang sa isda ay yung salmon, yung mga walang buto at saka walang balat. Ay katulong lang ako kaya buto at balat kakainin ko pa rin yan.
So look at that, ang ganda na niya. Maganda yung itsura, masarap pa yung amoy. Sang ka pa, sa akin ka na. Yan, pagkalagay ko nga ng gata, syempre yung gata medyo manamis-namis, no? Nilagyan ko siya ng konting toyo or light soy sauce. Look at that. Luto na yung aking ginataang pampano. Adobo sa gata. May own version. So what are you waiting for? Kain na. Ayaw, di ma. Magpatay gutom.